Congressman Leandro Leviste, unti-unti nang tinatanggal ang nakabalot na katotohanan sa loob ng Cabral Files. 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth na nawawala noong 2024, hinimay kung nasaan napunta. Cabral Files, isang matibay na ebidensya para maisiwalat ang lahat ng pambababoy ng mga opisyal ng gobyerno sa pera ng taong bayan. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong balita sa ating bansa. Ayon pa kay Congressman Leandro Leviste, narito ang top contractors ng DPWH project mula sa Unprogram Appropriations na umabot sa 213 billion pesos ang budget sa 2023 at 2024. Sa 2024, inilipat ang 167 billion mula sa PhilHealth at PDIC para sa UA. Kumpara sa ibang project insertions, ang UA projects ay hindi ini-itemize ng Kongreso sa General Appropriations Act. Inaaprubahan ito ng lump sum at pinipili ng DPWH saang proyekto gamitin ang pondo. Kumpara rin sa mga allocable DPWH project ng Kongreso, mas centralized ang alokasyon ng UA at mas konti, ngunit mas malalaki ang mga contractors na nakakakuha ng UA projects. Ang top 15 UA contractors ay nakakuha ng mahigit 30% ng UA budget. Mabuting makita ng taong bayan ang mga proyektong nakalaan sa kani-kanilang distrito para sa transparency sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Karamihan ng UA projects ay flood control. Ang pumipili ng mga UA projects ay hindi ang Kongreso kundi ang ehekutibo, at maraming mga UA projects ay substandard at overpriced. Kaya ang tanong, sino ang proponents na nakinabang sa mga UA projects? Sino ang nakinabang sa mahigit kumulang 400 billion pesos if we just combine the UA plus the 161 billion in the 2025 net? If we could please go to the next slide. Bilang halimbawa po ng exercise na ito, tanong kasi ng iba, listahan lang ba ito? Para sa lahat po ng mga turista na pupunta sa aking distrito, dinadaanan niyo po ang Tagaytay-Nasugbu Highway. At meron pong mga 1,200 plus bagong streetlights. Tayo po ay nagpapasalamat sa DPWH dahil ito po ay ang pinakamalaking streetlight project na nakikita po sa buong NEP. Ito po ay nakakatulong sa lighting ng isang napaka-importanteng highway. Ngunit, ang lumalabas na presyo sa mga streetlights na ito ay over 230,000 kada piraso. Mga 4 to 5 times overpriced. Matindi din po ang overpricing sa roads, slow protection at flood control, pero binabanggit ko ito bilang example dahil alam naman po natin lahat na mga 4 to 5 times overpriced ang streetlights na may over 230,000 kada piraso na presyo. Kaya kung may ganitong overpriced na proyekto, mabuting malaman natin sino ang tunay na proponent, paano ito nakapasok sa budget, at kung may nakinabang, maliban sa kontraktor, sino ang nakinabang. Wala po akong inaakusa, ako po ay nagtatanong po lamang, lalong-lalo na po dahil ito po ay tungkol sa aking distrito. At kung mas napababa itong presyo, baka mas marami pang mga streetlights ang napailaw sa Tagaytay-Nasugbu Highway. If we can please go to the next slide. Mabuting malaman din ng publiko kung saan napunta ang pondo ng unprogrammed appropriations. Marami na pong mga nag-discuss sa publiko na may inilipat na 167 billion pesos. 60 billion pesos mula sa PhilHealth,
at 107 billion pesos mula sa PDIC sa unprogrammed appropriations. Tapos ayon kay former Senior Associate Justice Antonio Carpio, ang pera ng PhilHealth at PDIC ang nagpondo sa DPWH unprogrammed appropriations projects na ang karamihan ay flood control. Kaya ayon kay former Senior Associate Justice Antonio Carpio, ang pera ng PhilHealth ay ginamit sa flood control. Pero mga karamihan lang po, mga 60% ng UA-funded DPWH projects ay flood control. Ang iba po ay mga roads at slope protection at ang iba pa ay multi-purpose buildings. At sa aking sariling distrito, meron pong almost 50 million peso project para sa bleacher ng swimming pool na sa aking palagay ay many times overpriced din po. Kung titingnan ko lang dito yung billboard, nakalagay dito 47,990,400 pesos na swimming pool na joint venture between Frandel Construction and Development Corporation and VR Patron Builders and Developers Corporation. Ito din po ang mga contractor ng mga substandard at nasirang mga flood control projects sa aking distrito. Ako po ay nagkakalap din ng maraming ebidensya tungkol sa mga substandard projects sa aking distrito at itong dalawa po ang may pinakamarami actually. At consistent with that, marami din pong mga overpriced na mga projects. Pero what makes this project special is according to DPWH records, officially provided for me, not from the former Yusek Cabral. This was told to me by the DPWH to have been funded through unprogrammed appropriations. Kaya ang tanong ko sa ating dating secretary ng Lunes, paano pinipili ang mga proyekto na pinopondohan ng unprogrammed appropriations? Dahil sa palagay ko, kung dilipat tayo ng pondo mula sa PhilHealth at PDIC para sa mga DPWH projects, sana para sa mga magagandang mga proyekto, maaari kang sabihin na dapat pondohan ng flood control. Sa implementation lang, nagkakamali. Pero sa palagay ko, walang makakasabi na dapat ilipat ang pondo ng PhilHealth at PDIC para pondohan ang 47.99 million peso bleacher ng swimming pool. Kaya sa palagay ko, tama lang na tanungin ng DPWH, paano nyo ba inallocate itong 213 billion pesos ng mga UA-funded projects? Paano nyo inallocate ang 721 billion pesos sa NEP o at least yung mga sa labas ng allocable ng mga district congressman? Dahil pag tinatanong ang DPWH tungkol sa ibang mga proyekto, minsan ang sagot ay Congress has the power of the purse. Lalong-lalo po pag ito ay bycam insertion. Ang akusasyon nga sa Kongreso ay nakikialam ang Kongreso sa DPWH budget at dapat ipaubaya na lang sa DPWH ang pagpili ng mga proyekto. Pero actually I am introducing another point, which is ang mga nakikita kong mga proyektong pinili ng DPWH sa ating distrito ay maaaring sabihin hindi pinili ayon sa pangangailangan, kung hindi para sa kung anong klaseng proyekto ang pwedeng pagkakitaan. I'm not making a definitive allegation. I'm just pointing out that these projects which are funded by budgets that were not allocated per documents by the district congressman, but by DPWH even, that these are not the kinds of projects that should be funded when the purpose of these funds should be the priority projects of the government. Tila may kumita
sa mga proyektong ito. At ang tanong ko lang po, with all due respect, ay pwede ba nating ilabas lahat ng impormasyon tungkol sa sino ang proponent ng mga proyektong ito? At pwede bang investigahan kung may mga hindi magandang nangyari at kung may mga kumita sa mga proyektong ito? At bibigyan emphasis ko lang po, pag tinatanong kasi ito sa Kongreso, ang sagot ng Committee on Appropriations at Senate Finance Committee at ng BICAM, wala kaming record kung sino ang nagpasok ng mga proyektong ito sa House o sa Senate. Pero ang punto ko po, malaking porsyento ng budget ay ina-allocate sa mga proyekto na pinipili hindi ng congressman o senador, kung hindi ng DPWH. At hindi tulad ng Kongreso at ng Senado, hindi maaaring sabihin ng DPWH na wala silang record ng proponents. Dahil, unang-una po, kaya mahalaga ang mga tinatawagang Cabral files dahil ito po ay nagpapatunayan lang po ng isang simpleng punto. Ang DPWH ay may records ng mga proponents ng mga proyekto. At bukod pa sa Cabral files, marami pang ibang mga records ang DPWH ng mga proponents ng mga proyekto. If you could please go to the last slide. Hindi po galing sa opisina ni Jose Cabral. May nagpadala lang sa akin ng listahan na ang title po ay List of Edwin Garjola's DPWH projects as of 28 August 2025 na ang mga proyekto ay in-itemize bilang kung saan sila nakapasok. 2023 UA, 2024 NEP, 2024 BICAM, 2024 MAIP, 2024 UA, 2025 NEP, 2025 BICAM, 2025 replacement. Hindi ko po maberipika ang authenticity ng file na ito. Ako po ay natutuwa na may mga mabuting tao sa DPWH na hindi ko pa na-meet, nagpapadala lang ng mga files na ito, pero sa tingin ko, mukhang credible ito kasi binangga namin ang listahan ng mga proyekto na ipopost ko din sa Facebook pagkatapos ito sa mga DPWH records. At ito po yung mga tunay na proyekto. At marami sa mga proyekto dito ay na-award sa mga kumpanya na pinag-aari ng pamilya ni Congressman Garjola. At ang iba naman ay na-award sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Congressman Garjola. Wala po akong inaakusa. Ako po ay naglalabas lang ng impormasyon. Pero ang tanong ko lang po ay kung sa 28 August 2025 may ginawang file ang DPWH ng mga projects of Congressman Edwin Garjola, dalawa po ang aking tanong. Unang-una po, ibig sabihin ba may listahan ang DPWH ng mga proponents ng mga proyekto sa lahat ng budget allocations mula UA, NEP, BICAM, MAIP at iba pa? Kung alam ng DPWH ang mga projects ni Cong Garjola, alam mo pala ng DPWH ang projects ng iba't ibang mga proponents. Kaya, sana, ibigay ang mga files na ito sa Ombudsman so that the proper process can be undertaken and used this in aid of their investigations. At mas maganda kung isa publiko ang mga ibinigay na mga listahan ng mga politiko kahit sa BICAM. Ang sabi ng DPWH, wala silang alam sa insertion sa BICAM. Ayon sa listahan ito, may kopya pa pala sila ng mga projects proposed sa BICAM. Baka naman, mali itong file. I'm just sharing what was given to me. Pero ang pangalawa kong tanong naman sa DPWH, kung totoong alam naman nila na ang mga projects proposed by a member of the House, ang mismong na award sa mga kumpanya ng kanyang pamilya, August 28, 2025 pa
ang file na ito? Bakit hindi pa lumabas itong file sa mga investigations at ginamit para magbuo ng kaso ng mas maaga? At bakit kung sino-sino pang iba ang kinakasuhan sa mga flood control investigations ngayon? Bakit inuna pa ang mga iba na hindi ko naman pong sinasabing inosente? Pero August 28, 2025 ang file na ito. Ang ibig sabihin ng file na to, alam pala nila yung proponent ng proyekto ay may kaugnayan sa kontraktor ng proyekto. At sana matapos ito, ilabas na ng DPWH ang lahat ng kanilang mga files tungkol sa mga proponents ng mga proyekto at pwede rin ipaliwanag ng mga kawani ng DPWH. Paano ba binubuo itong budget? Mula NEP, BICAM at UA, pero patungkol naman sa BICAM, sana ipaliwanag din sa atin sino ba ang nagdedesisyon sa alokasyon ng mga malaking halaga na ibinahagi ko na po. Kasi to end po, ang gusto ko lang pong i-emphasize, sa palagay ko, hindi tama na tumingin lang tayo sa Kongreso sa pag-allocate ng budget. Unang-una, dahil the NEP is mostly intact when it gets into the GAA. And the files will show na may mga allocable para sa mga district congs, may mga allocations para sa mga iba din, pero meron mga talagang tinawagang ni former Secretary Bonoan na leadership fund na ang nag-allocate ay nasa DPWH. At sana ipaliwanag sa atin ng DPWH kung may mga iba pang mga nagbibigay sa kanila ng instruction para pondohan ang mga lumabas na maanumalyang mga proyekto at lalong-lalo po sa unprogrammed appropriations dahil ito po ay pondo na inilaan ng Kongreso ng lump sum at ang ehekutibo ang pumili ng mga proyektong ito. Sana pwedeng ipaliwanag din ng DPWH paano pinili ang mga proyektong ito dahil kung tunay na maanumalya ang mga proyektong ito at may mga nakinabang sa mga proyektong ito, hindi natin masasabi na sa Kongreso o sa legislatura po lamang ay may anomalya sa alokasyon ng budget sa DPWH. Pati po sa ehekutibo, may mga nagdedesisyon tungkol sa alokasyon ng mga maanumalyang mga proyekto. Wala po akong inaakusa, ako po ay nagtatanong po lamang. At nagpapasalamat ulit na sa Lunes, yung ipinost ko sa Facebook na summary ng budget per district ay kinumpirma ng DPWH at sana ngayon na may iba pa akong mga inilabas, pwede din po nilang ikumpirma kung totoo po ang mga files na ito.